초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Niyakap lang ako ng mahigpit ni Babe habang tulala pa rin ako dahil sa nangyari. Maraming pulis na rin ang nandito kahit mga sundalo ay nandito na rin. Nasa safe zone na kaming mga taong nakakalabas sa event hall. Even the people inside the hotel were alarmed and hurriedly went out from the emergency exit. Tama rin naman ang ginawa nila kasi what if may itinanim na mga bomba sa loob ng hotel na ito. And damn, I can't believe it na nakapasok sila thinking about the security of the hotel. Paano nila naipuslit ang mga armas nila ngayong mahigpit ang mga seguridad sa hotel na ito? Wala naman akong nakikitang sugatan o ano pa man. Sigurado akong marami ang naiwan sa event hall. Pwedeng mga sugatan dahil sa bala ng baril at worst, mga patay na. Hindi pa rin humuhupa ang kabako. Shit. Si Carlo at si Zyron ay nasa loob pa. What if nabaril din sila? No. Ipinilig ko na lang ang ulo ko sa naisip kong iyon. Because of that thought, ay napaiyak na lang ako. Ayoko pa rin may mangyaring masama sa kanila. Carlo was my friend, and Zyron. Kahit na masakit ang ginawa niya sa akin noon, may pinagsamahan pa rin naman kami at hindi ko hinihiling na sana ay masaktan siya sa insidente ngayon. Please be safe. Just breathe, kaya na. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Napapalibutan pa rin ng mga pulis at sundalo ang hotel at sa bawat minutong lumilipas ay mas lalo akong natatakot para sa kaligtasan nilang dalawa. Ayokong umalis dito sa kinatatayuan namin. Gusto kong makita na ligtas sila. Maya-maya ay may mga lumalabas na sundalo at may dalang mga sugatan at mga nabaril na nakahiga sa stretcher. Gusto kong tingnan isa-isa ang mga iyon para siguraduhin hindi kasama sina Carlo at Zyron pero hindi kami pwedeng lumapit. Nagbibigay na rin ng hudyat ang mga iba pang sundalo na clear na ang ilang mga bahagi sa hotel. Nahuli na kaya nila ang taong basta-basta na lang nag-trespass at pinagbabaril ang mga tao sa loob? Suddenly my phone rang. Kinuha ko sa loob ng makapal na coat at sinagot, "It's Amira." Thank God. Kiana, are you okay? Mahimigan ko ang pag-alala sa boses niya. Marahil ay nakarating na sa Pilipinas at sa ibang panig ng mundo ang balitang ito. I don't know. Oh God, Kiana, may masakit ba sa'yo? Nasa safe lugar na ba kayo ni Chef Rica Frente? Answer me. Wala. Yes, we're safe. Hikbi ko. Damn, I'm still worried, not because of myself, but because of the two men inside event hall. Bakit kasi hindi nila siya sumama sa akin nang lumabas kanina? Are you really okay? No. I'll be okay. Nashock lang ako sa nangyari. Shit. I'm sorry. Hindi ko alam na may mangyayaring ganyan dyan. But I'm thankful that you guys are safe. I'm so worried, Kena. I'm so sorry. It's not your fault, Amira. Relax. We're safe now. Just don't tell the kids about this. Ayoko mag-alala pa sila. Okay, please be safe. Umalis na kayo sa lugar na yan. I'll text Babe na lang sa hotel na pupuntahan nyo. Pansamantala while they're fixing what happened, nakapag-book na rin ako doon at hintayin nyo na lang maayos ang lugar para makauwi na kayo rito. Yes, ma'am. Salamat, Amira. Pinatay ko na ang tawag. Tumingin sa akin si Babe. Let's go? He asked. Gusto kong umiling. Gusto kong sabihin na ayoko pang umalis pero ano naman ang irarason ko? He doesn't know a thing about the two. I just nodded at nagpahila na lang sa kanya. Tulala pa rin ako habang naglalakad kami pero pagtingin ko sa kalsada upang maghintay ng masasakyan ay nakita ko si Zyron sa kabilang kalsada. Damn!
Biglang bumalis ulit ang tibok ng puso ko. This time, gusto ko siyang suntukin at paghahampasin. Hindi dahil sa galit ako sa kanya, pero dahil sa inis at at the same time sa tuwa. How can he stand as confident and relaxed as that while looking at me without any expression on his face? Maliban sa kunot niyang noo, samantalang hito ako at alalang-alala sa kanya. Sa kanila ni Carlo dahil ang alam ko ay nasa loob pa rin sila noong hotel. Hindi ko alam na tumulo na naman ang luha ko. Shit. Mabilis kong pinunasan ito. Naging iyakin na ako sa 2 araw ko pa lang na pagstay dito sa Paris. And it's all because of that man na matamang nakatitig sa akin. Hindi siya gumagalaw na nakatitig lang siya sa akin. I was just so worried about him. Ayaw kong umalis sa kinatatayuan ko kanina to make sure na ligtas siya. Pero nakalabas na pala siya at ligtas siya nang hindi ko alam. Paano nangyari yun? I mean, I was really serious in watching every person na lumalabas sa hotel na iyon. Pati na rin ang mga nire-rescue ng mga sundalo at police. Damn, Zyron, you made me so fucking worried. Sa kabila ng pag-iinis ko sa kanya ay gusto ko siyang lapitan to check him kung may galos ba siya o tama ng baril para ma-check agad sa hospital, but I stopped myself. He's not my concern anymore. Ngayon na alam kong nasa labas na siya at ligtas na siya, I should stop worrying now. I should not care. Right, but damn it. What is he doing right now? Bakit hindi pa siya umalis dito? Bakit nakatitig siya sa akin? Bakit ang sama niya makatingin sa braso kong hawak ni Babe? Nang may huminto sa harap namin na isang taxi, I took one last glance at him and hope inside. Sumunod naman si Babe and the driver drove us kung saan mang hotel ang sinasabi sa akin ni Amira. I left him once again at dahil sa nangyayaring pagtatagpo namin ay parang nabuhay ulit ang lahat ng nararamdaman ko sa kanya. Binaan ko na ito lahat sa limot, but I guess I felt in doing so. Gusto kong murahin ang sarili ko dahil hanggang ngayon siya pa rin pala ang kaisa-isang tao na nilalaman ng puso ko. Na kahit anong gawin kong paraan para makalimutan siya, sa loob ng isang araw na nakita ko siya na nakausap ay bumalik lahat. I still love him and I hate it. Mag-aani na taon na kaming nagkahiwalay. My feelings should change, pero kahit gaano man ako kagalit sa kanya, nandito pa rin ang pagmamahal ko kay Zyron Oliviera. Sana hindi ko na lang siya makita ulit. He brought chaos into my chaotic world back then and now to my peaceful world, at ayaw ko madamay ang mga anak ko. After 2 days ay nasa Pinas na ulit ako. The event went bad, pero ang nararamdaman ko ay more than bad. Bigla akong natakot at nagulo ulit ng tahimik ang puso ko at isip. Paano kung umuwi siya dito sa Pilipinas, hindi para bumalik sa akin, kundi para kunin ang mga anak ko sa oras na malaman niya ito. I can't lose them. Kung pwede lang na magmakaawa ko kay Babe na magpanggap bilang ama ng mga anak ko ay gagawin ko. Pero napaka-selfish ko naman ata para gawin iyon dahil lang sa takot ako. Ayaw kong umasa si Babe at the same time, ayaw kong umasa ang mga bata sa pagkakaroon ng ama nilang kilalanin. I don't know. Hindi ko alam, pero lalaban ako kung mangyayari man iyon. Higit akong may karapatan, but knowing him, alam ko makapangyarihan siya at gagawin din niya ang lahat para makuha sila. He has a right as well as the kids. All right, but damn it. Ayaw kong madamay ang mga bata sa plano niyang saktan ako. I can't. Kung ano man ang gusto ko ngayon, iyon ay hindi na mag-cross ang landas namin ulit. I love him, yes, but we're already through. Mama! Sabay na sigaw ng 2 kong anak pagkakababa ko ng sasakyan. Lumuhod ako at to hug them both.
Niyakap ko sila ng mahigpit. I've missed my babies at naiiyak ako dahil sa mga naisip ko. Mama, hindi na po ako makahinga, Akira said. Tsaka ko lang na-realize na sobrang higpit na ang yakap ko. Oops, sorry. Mama, just miss you both. Can I have a kiss? They giggled at pinaulan na nila ako ng halik. Nilunok ko na lang ang bumara sa lalamunan ko at pinilit na hindi umiyak sa harap ng mga anak ko. Bakit po ang tagal mo, Mama? Sabi mo 3 days lang. Umuso si Kiara. I pinched her tiny nose lightly. Parang 4.5 days din akong nawala dahil sa pag-aayos ng papers namin doon dahil nasa hotel lahat ng gamit namin ni Babe at sa tagal ng biyahe. I'm sorry, baby. Ayun lang ang nasabi ko. Hindi ko bining sabihin na nagkagulo doon kaya ako na late sa pag-uwi. Nagpakabait pa kayo? Tanong ko. They did. It's Amira. Tumayo ako to hug her. You okay? Sobra akong nag-alala. Bulong niya. I am. Now that I'm back. Ngumiti siya sa akin pero nakita ko sa mga mata niya ang pag-alala. I'm fine, really, I said. Let's talk tomorrow. Tumango ako. Thank you, Kiana. No problem, I wink. Baka naramdaman niyang may bumagabag sa akin kaya gusto niyang makausap kami bukas. This woman really knows me. Gotta go? Bukas na lang din na pumasok si Mami. Be with your kids, they missed you. And take a rest, please. Tumango ako at umalis naman siya para pumasok. Nasa bahay na kami ni Amira. Wala rin si Tito dito dahil busy sa kumpanya at sa palasyo. Nay, maraming salamat po sabi ko kay Nanay Cass. Wala problema Eha, hindi naman mahirap alagaan ang anak mo dahil mababait sila. Tsaka kasama ko naman si Cassandra kaya mas napadali ang lahat. Ang tinutukoy niyang Cassandra ay ang anak niya ni Nanay. Kapag walang pasok, tinutulungan niya si Nanay para mag-alaga sa mga bata kapag wala ako. Ngumiti ako at niyakap siya. O siya, Iha, magpahinga ka muna. Sigurado akong pagod ka sa biyahe. Ako na muna ang bahala sa mga bata. Tumango ako at binalingan ang mga bata. It's still early in the morning. Would you like to go to sleep again? I asked. Umiling sila pareho. So tell me, anong gusto ng mga anak ko? Wala po, Mama. Sleep ka muna, Akira. Tatabi kami sa'yo, Kiara. Tumango na lang si Nanay Cass at ngumiti. Na-miss ka nila ng sobra. Anak, o siya, magpahinga ka na kasama ang mga bata. I smiled too. Oh, that's so sweet. Baling ko kay Kiara. Hinawakan ko parehas ang mga kamay nila at iginiya sa guest room sa bahay nila Amira. Humiga kaming tatlo sa malaking kama. Nasa kaliwat kanan ko sila. They hugged me both. Anong itsura ng Paris, Mama? Kiara asked. I kissed her head. Habang iniisip ko ang sasabihin ko, ang pumasok sa isip ko ay ang mga alaala ngayon ko lang ulit hinahayaang dumaloy sa isip ko. Kasama na doon ang mga masasayang araw na kasama ko ang daddy nila. Yung mga panahong naninirahan kami sa Paris at nilibot ang mga magagandang lugar doon. Beautiful baby, bulong ko. May snow doon, Mama? Tanong naman ni Akira. Winter ngayon sa Paris, anak. Talaga po? Gumagawa ka ng snowman, Mama? Tanong niya ulit. No. Naglaro lang kami ni Babe. Nagkabatuhan ng snowballs. But why? I forgot. Sayang, Mama. Tumawa ko. Can you take us there? Si Kiana naman ang nagtanong. Bigla akong hindi nakasagot. Is it really safe for me to take them there one day? I don't know. Oo nga, Mama. May Disneyland po ba doon? Akira asked too. Soon, dadalhin ko kayo doon ni Mama. Nagtilian naman sila at sana sa oras na iyon, okay na ang lahat.
Kasama si daddy? Gusto ko ulit umiyak. Hindi nila alam na doon nakatira ang daddy nila. They really longing for their father. I hate myself dahil sa natatakot ako. At paano kung isang araw handa na akong iharap sila sa ama nila pero itatanggi niyang anak niya sila. Masasaktan lang ang mga bata. Sobra. Masama ba ang gusto ko lang ay hindi sila masaktan? Masama bang matakot na baka kunin sila sa akin? Sure baby. Narinig ko sila nga nagyehey at humagikhik. I miss daddy, mama. Nalungkot na sabi ni Kiara. I know baby, I'm sorry. I miss him too, Akira. They never saw Zyron but they always say they miss him. I'm sorry. Hindi ko na napigilan ang luha ko sa pagtulog. It hurts me a lot seeing or hearing them this sad dahil matagal nilang hinihintay ang daddy nila. Mama, what does he look like? Tanong ulit ni Akira. Ngayon lang kami nagkausap ng tatlo na matagal about sa daddy nila. Dati kasi kaya ko pang ilihis ang usapan pero ngayon porsigido sila. They're only 5 years old pero kung magsalita ay parang mga matatanda na. Sinubukan ko ulit alalahanin at itsura ni Zyron almost 6 years ago. He's handsome, a very handsome man dahil na rin sa lahi nitong pinaghalong French, Filipino at American. He has this perfect jawline, napakatangos na ilong, mapupulang labi, makakapal na kilay at pilik mata, at ang abo nitong mga mata. Nang nagkita ulit kami, mas naging matured pa siya, pero nandoon pa rin ang kagwapuhan niyang taglay at kakisigan. I will never forget that face. Magkamukha kayo. Talaga po? Yes. Bakit wala siyang picture, mama? Napapikit ulit ako sa tanong nila. Wala talaga akong balak magpakita ng picture niya. One more thing is that I don't have one nung nauwi ako dito sa Pilipinas. Lahat ng binigay niya sa akin gamit noon ay iniwan ko. Even our wedding ring, pati na ang cellphone kung bigay niya na naglalaman ng pictures namin. I left everything sa US, pati puso ko, at ang iniwan ay nasa kanya ay hindi ko na nabawi. I'm sorry. I apologize again. Minumura ko ang sarili ko dahil naiinis ako sa sarili ko. But it's okay. Babalik naman siya dito, 'di ba? Uuwi siya dito, sabi mo po. Ang tagal naman ng mag-work ni daddy. Nakasimangot na sabi ni Akira. Ang tagal nang naghihintay ng mga anak ko at umaasa sila sa pagbabalik niya. Kasalanan ko ang lahat ng ito. I don't know baby, I really don't know. Don't worry, I can be your mama and dada naman. Sabi ko, ayan na naman ang lagi kong sinasabi. I love you mama, daddy. Tumawa sila pareho. Mahal ko rin kayo. But why are you crying? Kiara asked. Oh, sorry. Pinunasan ko naman ang luha kong kanina pa tumutulo dahil sa tamhimik kong pag-iyak. Nakatingin na sila sa akin ngayon. As usual, kapag nakikita nila akong umiiyak, hinahalikan nila ang buo kong mukha hanggang sa tumawa ako. Thank you. I kissed their foreheads. Rest ka na mama, laro lang kami ni ate Cassandra. Sure baby, huwag makulit, okay? Tumango sila pareho. Mama, hatid mo kami sa school bukas ha? Yes ma'am, sagot ko. Lumabas naman sila sa kwarto. Someday, maybe I'll try. Susubukan ko ipakilala sila kay Zyron.